Para hindi manakaw at para lalong mapag-aralan, sa bahay ng principal itinago ang bato. So dito lang siya nakapatong palagi. Kasama ng ilang propesor na unang beses din itong makita. Sa wakas, nakita ko na rin ang bagay na pinagdedebatihan ng marami. Kung totoo nga ito, nakamamanghang isipin na mahigit 500 taon na ang tinitinang kong sulat at wala pang ibang nakikitang katulad nito. Maaaring pinagtiyagaang itaga sa bato ng manunulat ang mensahe para lamang sa kapwa niya noon. At hindi niya naisip na magiging pamana ito sa kasalukuyang Pilipinong uhaw sa katibayan ng kultura noong unang panahon. Tama po ba yun, yung dininis ng mga bata ito? Ako po naglinis nito. Tapos yung yung trinis nila, yung pinatrace ko sa kanila. Kasi maraming kotik yun sa ilalim. Diba? Paano niyo po dininis yun? Yan lang, ang basahan, yung ginanong ganyan ko, inalis ko lang yung kotik. Tapos may naiwan dyan ng mga kotik sa ilalim. Kung ginawa ng mga bata, gumamit sila ng pako. Kaya pala mukhang bago ang ukit ng ilang letra. Ah, meron din. Nalaman ko ring hindi lang pala isang bahagi ng bato ang may sulat. Kabilaan pala. Yes. Kaya nga, ang isa sa mga suspetsa po, parang signpost, ano? At hindi lang pala iisa ang bato, kundi dalawa. May palayok pa raw na nakita kung saan nahukay ang bato. At pating ngipin ng pating. Paano ito nahanap? Hindi naman hinukay pa, na ano lang, nandun lang. Ako po nakalabas nila sa ibabaw nila. Kasi binalik, nakuha na lang nila. Ah, nasa libingan nito? Ganun. So kailangan may makita pang iba. Yeah, at ipoconnect natin itong dun sa stocks lang. Kung may connection. Kung may connection. Walang papel na ginagamit sa arkipelago noong araw, ngunit mas matibay pa ito sa kahit anong papel. Umpisa pa lang ang pagsusuri kung gaano nga katanda ang iniukit dito at ano ang ibig sabihin ng mensaheng gawa sa sulat na sariling atin.